Kumusta? Mabuti! For today's video. Pordagora na naman ang mga persons ng araw na yan at pupunta kami ng post office at aasikasuhin ko yung cheque na aking idiniposit. Tumawag kasi yung kapatid ni Nili at nagkameron daw ng problema dahil yung kanyang pangalan na nailagay ay pangalan pa ni Lola. Kaya tumawag daw sa kanyang bangko para palitan ng payer details na ngayon ay nakapangalan na kay Nilush. Kaya kailangan namin pumunta ng post office para mai-inform sila tungkol sa nangyari. Diyan nga kami dumaan sa may likodan at nagtapon ulit ako ng basura at paglabas nga namin ay wala na yung kanyang mga itinapon na mga bes na nakasabit dun sa bakod. Nalimutan ko nang balikan at nung kinaumagahan nga niyan ay wala na at siguro ay tuluyan ng itinapon nung nakakita. Tuwing lumalabas nga kami sa umaga ay may mga nakaharang na gana na tapunan ng basura at minsan nga ay kailangan ko pang iisod para hindi makasagabal sa dadaanan ni Nilush. Ay nga nakapitas na naman ako ng bulaklak at ang bango nga niya nakaamoy ng sampagita at yung isa pa nga na gusto ko ay yung amoy ng kalachuchi. Mahilig si Nili sa bulaklak at ang paborito niya ay pink na roses at si Lola naman ay red roses. At ay nga't agang-aga ay ang daming mga nakakalat na mga itinapon na basura at meron pang ang TV. Naalala ko nga yung TV ni Lola sa kanyang kwarto na kailangan na ding itapon dahil sira na. Pero bago ko itapon ay kailangan ko muna ding ipagpaalam dun sa anak na lalaki. At ay nga si Nilush at kahit nasa labas kami ay sweet pa din pero kapag malaki ang sumpong ay para din kaming si Tom and Jerry. At ay nga't nandito na kami sa may post office at dahil lagi kaming maaga ay hindi pa naman kadamihan ang mga tao. Buti na nga lamang at malapit kami sa lahat at tamang lakad lamang kapag may kailangan kami na puntahan. At ay nga si Nilush at tinaantok na naman at tuwing pumupunta nga kami dyan sa post office ay napapaidlip siya. At nang tinawag nga ang aking number ay dali-dali akong lumapit at nang sinabi ko nga ang pinasasabi ng anak ni Lola ay hindi ito tinanggap dahil kailangan daw napalitan ng bago yung cheque. Tinawagan ko nga din yung anak ni Lola sa telepono para siya mismo ang makapagpaliwanag pero hindi rin naayos at kailangan daw talaga napalitan ng bagong cheque. Kabayasan. Mapitom. Ken at Nali. At ang pauwi na nga kami, biglang nagkasumpong si Nilush at kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip niya at ayaw niya daw kami pumunta kay Imadora. At sa laki nga ng kanyang sumpong ay dinukdok niya sa sahig yung kanyang walker at ang mapansin ko nga ay tabingi na yung walker at yung pala ay nahulog yung tornilyo. Tiningnan ko nga din doon sa amin dinaanan at baka makikita ko yung tornilyo pero hindi ko din naman nakita. Kaya sabi ko hawakan na lamang niya munang mabuti yung pinaglalagyan ng tornilyo para hindi tumabingi. Pupunta sana kami sa tindahan ng mga damit at ibibili ko sana si Nili ng pants pero mukhang hindi kakayanin ng walker ni Nili kaya dyan na kami inabot sa bilihan ng falafel. Mga bisbiya ka namin. Lorak, bisbilak ni Lorotsa. At ang sabi ko ibibili ko siya ng falafel pero gusto niya ay bibili din ako at tigisa daw kami. At nung sinabi ko nga na ayaw ko at siya lamang ang aking ibibili ay ayaw na din daw niya. Kaya para lamang maibili ko ay kunwari na lamang nabibili din ako para sa akin. Paborito yan ni Nili at masarap din naman pero depende din sa pagkakatimpla ng falafel. Hindi nga ako bumili ng para sa akin dahil meron akong beef giniling sa bahay at siya ko na lamang lulutuin at ipapalaman ko sa tortilla bread. Meron na nga din kasama na panulak at dahil ayaw ni Nili na uminom ng soft drinks ay yan na nga lamang ang sa akin. At pagkatapos nga namin dyan ay niyaya ko na si Nili na umuwi at sabi ko ay sa kabilang araw na lamang kami pupunta dun sa bilihan ng mga damit. Sanay na nga si Nili na lumalabas kami araw-araw at basta nga niyaya ko yan ay nagre-ready na din agad yan. At minsan nga kahit wala siya sa mood ay sama pa din dahil yan ang kailangan niya na makasanayan ang araw-araw na lumalabas kami. At ay nga't pagdating namin ay may nakasingit na sobre at yung kapitbahay namin na si Aling Esther ang naglagay dyan. At dahil wala na si Lola, yung kapatid na ni Nili ang bahalang mag-asikaso niyang mga dumadating na bills. Lahat nga ng mga dumadating ay iniipon ko at ibinibigay ko sa kanya kapag pumupunta siya dito sa bahay. At buti na nga lamang at umuwi na din kami dahil sakto na pumunta din dito sa bahay ang kapatid ni Nili at pinalitan yung aking cheque. Tumatawag nga siya sa akin bago siya pumunta dito sa bahay at sakto na may inaasikaso naman siya dito sa lugar namin kaya dumiretso na siya dito sa bahay. Siya nag-aasikaso ng aking sahod at simula nga nang mawala si Lola ay madalas na din siyang pumupunta dito sa bahay para din bisitahin si Nili. Napag-usapan din namin na paano daw ako magbabakasyon sa Pinas gayong ayaw magpaiwan ni Nili at gusto ay lagi akong kabuntot. At sabi niya nga sa akin na yung mga anak ko na nga lamang daw ang papuntahin ko dito sa Israel abay hindi maaari dahil hindi lang naman mga anak ko ang gusto kong makita at makasama kapag umuwi ako ng Pinas. Ay si Nili na lamang daw ang isama ko sa Pinas at nang tanungin niya nga si Nili kung gustong sumama sa akin sa Pinas ay wala daw siyang passport at kailangan pa daw kumuha ay kalasing gusto nga din. Mayroon naman passport si Nili, yun nga lamang siguro ay expired na at sabi ko naman ay okay lamang na sumama si Nili, yun nga lamang ang problema ay yung malayong biyahe. At ang isa pa hindi din ganun kadali dahil sa kanyang kondisyon at baka mamaya ay abutan pa ng sumpong sa Pinas. Matagal-tagal pa din naman ako bago magbakasyon pero sa ngayon ang mas mahalaga ay ang gumaling muna si Nili. תודה רבה.
At pagkalis nga ng kapatid ni Nili ay inihanda ko na yung kanyang pagkain na binili namin na falafel. Maaga pa nga niyan kaya naging merienda na lamang muna ni Nili at kapag bumibili nga kami niyan ay kalahati lamang ang pinapakain ko muna sa kanya. At yung kalahati naman ay para mamaya kapag humingi ulit siya o para sa kinabukasan na at ipinapainit ko na lamang. At nung nabubuhay pa nga si Lola kapag bumibili siya ng palapel ay minsan ay hati sila sa isang ganan. Malaki kasi yan at maraming laman at kahit nga ako ay hindi ko rin kayang makaubos ng isang buong ganan. Malaki kasi yan at maraming laman at kahit nga ako ay hindi ko rin kayang makaubos ng isang buong palafel. At dahil nahulog nga yung tornilyo ng walker na ginagamit ni Nili ay inayos ko yung isang luma para may magamit siya. Inilipat ko yung tennis ball at ina-adjust ko din yung taas para hindi sobrang baba para sa kanya. Sabi ko nga ay wag na niya yung idudukduk sa sahig dahil kapag nasira yan ay wala na siyang magagamit. At kahit nga dito sa bahay kapag malaki ang sumpong ni Nili ay lagi niya yung idinudukduk sa sahig. Nakakahiya nga din sa aming kapitbahay na nakatira sa ilalim namin dahil nagdudulot din niya ng ingay sa kanila. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.